Okay, welcome back mga kamista. Magandang hapon po sa inyong lahat. At meron po tayong pag-uusapan ngayong araw na ito na very important. Nako, maraming matutuwa dito lalo na yung mga DDS kasi galit na galit talaga sila rito sa taong ito eh. So mga kamista, meron nga pong confirmation na ito pong Speaker of the House na si Martin Romualdez ay magre-resign nga po ngayong araw ng Miyerkules. Bali September ano po ngayon diyan, 17. So iniintay lamang po natin yung kanyang personal announcement, pero bago po 'yan, just 40 minutes ago, meron pong naging interview dito kay Representative Puno. At siya po ay merong interview na pinaunlakan dito sa isang news reporter na si Karen Davila. Pakinggan po natin kung ano po yung pinag-usapan po nila, and then explain po natin kung ano talaga yung backdoor na nangyayari sa pagre-resign nitong si Speaker Martin Romualdez. Kasi alam naman po nyo, ang dami na po talagang lumalabas na mga intriga at talagang gustong-gusto ng mga ano. Actually, hindi lang naman po yung mga DDS ang talagang maingay sa kanyang pagre-resign, kundi lahat ng grupo. Kasi lumalabas kasi dito sa ibinunyag na flood control project na problema ni Ferdinand Bongbong Marcos, itong ating presidente, talagang lumalabas po ang pangalan nitong si Saldico at saka ni Romualdez bilang mga sila daw po ang promotor talaga sa mga katiwaliang nangyayari sa Kongreso as insertions ng mga pera sa flood control. So pakinggan po muna natin mga kamista, and then explain natin one by one yung background o yung backdoor na usapan po ng mga congressman, yung kanilang mga party leaders at saka itong si Romualdez. Tignan po natin, pakinggan po natin yung interview ni Representative Puno. Ang nag-interview po rito is si Karen Davila. So shout out po kay Ma'am Karen Davila. Talagang malakas ang loob nitong si Ma'am Karen pagdating sa mga interviewhan, derechahan ito. Pakinggan po natin mga kamista, and then explain po natin one by one yung situations. Okay, well, about 3 weeks or so ago, Martin Romualdez convened the House party leaders, and he told us that he wanted to step aside. This is like 3 weeks ago, and he said that the reason for this was, he said there's just too much controversy in the House already now, and it's affecting the work that everybody's doing. He says. Everybody's focused, of course, on the controversies on the flood control projects. And he felt that he needed to step aside and face the accusations and rumors regarding whatever was happening in the flood control area. Of course, the party leader said, we don't think that's a good idea. Please do not resign. And it went on for about another week and a half. Sometime last week, one of the party leaders suggested that, Speaker, it's hard for us if you leave now, because there's going to be just so much disorganization in the House already. So why don't you consider going on leave? No, in the House rules, a leave is allowed for the Speaker, and during his absence, the deputy speakers elect among themselves someone who will take over the functions of the Speaker. No. So it was there for a while. Last weekend, Saturday, if I'm not mistaken, evening, he texted me and he says, I think it's time for me to go. Says, thank you for your support. This last Saturday. I didn't see it until the following morning, because apparently it's very late at night when he texted that. He must have been unable to sleep. So I discussed this with him the following morning, and I told him, it may not be the best time. I think that we don't do these things when things are in total, confusion, which is partly the situation now. So he said, well, okay, let me think about it a little bit more.
And so then Monday came, and then he became more definite about it. So he says, I'm thinking I'll maybe at least go and leave, and then maybe name some potential officers in charge, or somebody that will take care of business while I'm on leave. So then he was talking about certain possibilities, Deputy Secretary Bojidi among them, no? And then yesterday morning, he calls me up again. He says, I'm going to see the president this afternoon at 3 p.m. He says, I think we're going to be discussing, my going on leave or leaving the house. He says, I think we need to settle this already. He says, I said, well, again, I said our belief, our opinion among the House party leaders is, don't resign, just go and leave, no? And then think about it. And you can resign after if you think that that's the correct decision. So he goes to Malacanang, and then he calls for us Eto na. to assemble at his office, the party leaders, at 4:30, and he arrives a few minutes after that. Anyway, he tells us already. This is he thanked everyone for working with him, and spending energy and time to push forward the House agenda. He says, I told the president already that I'm resigning my position tomorrow, which is today. Okay. Narinig niyo po mga kamista, yan po ay interview ni Representative Puno 40 minutes ago. Katatapos lamang po ng interview na yan. At kinumpirma po ni Representative Puno na magre-resign na nga po talaga itong House Speaker na si Martin Romualdez ngayong araw, September 17. Diyan po sa Pilipinas kasi 16 pa lang po dito. Anyway mga kamista, so ganito po yung naging takbo bago siya nagdesisyon na mag-resign. Unang-una nga po kasi noong nagbigay po ng State of the Nation itong si President Bongbong Marcos, yung araw na iyon ay si President Bongbong Marcos ang nagbunyag ng mga katiwalian na nangyayari sa flood control project. Mga insertions ng mga congressman na kasabwat ay mga DPWH at 15 big-time contractor ng DPWH na namamayagpag sa paggawa ng mga ghost project at mga substandard project at mga project na gawa na pinupondohan pa para makasingil pa umuli ng pera. At bilyon-bilyon ang nawala po mga kamista. Maraming pera ang nabunyag, na nawawala at napunta sa hindi tama. So, yun po ay pumutok. Bukod pa roon ay nagsabay-sabay pa po itong bagyo na dumating, kaya lalo pang uminit dahil talagang lumubog po ang halos karamihan sa mga lugar sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya po uminit na ang tao lalo sa mga nangyari. So, lumabas po sa social media, number one, sa social media, kaliwat kanan, araw-araw, walang oras sa isang araw na hindi talaga binobomba ng social media ng taong bayan yung mga nalalaman nila tungkol sa mga congressman na nakikinabang. At isa nga po sa lumabas na may kinalaman daw po sa malaking problema na ito ay ang Speaker of the House na si Martin Romualdez at si Saldico. At magmula nga po yung araw na yan, that was a month ago, and then narinig nyo naman 2 weeks ago ay nagdesisyon na rin pala itong si Martin Romualdez na siya ay magre-resign na rin. Siguro dahil sa pressure, at sabi nga po, narinig nyo rin naman, dahil sa pressure mga kamista ng social media at ng press at ng mga ibang ng mga kalaban na politiko at siyempre ng taong bayan. Yung siyempre yung social media, yung taong bayan yan eh. Yung taong bayan ang talagang
bumubugbog dyan at araw-araw nagko-comment at nagre-react at gumagawa ng mga post tungkol sa mga kawalanghiyaan nila o katiwalian nangyayari sa gobyerno at sa DPWH. So, ito namang mga kasama niya, siyempre yung mga party leaders, ayaw siyang pag-resignin. Instead, iniinggan niya siya na mag-on leave na lang muna. So, yung first na decision niya na magre-resign, parang nahinto pa at parang gusto nga niya is sige, magli-leave na lang siya at nakumbisi siya ng mga kasamahan niya. Pero come next day, dumating uli yung mga sumunod na araw, tinawagan niya uli si Puno at sinabi niya, I think I have to leave, file on leave muna. Tapos ilalagay nga muna nila si D, yung si representative representative D ang ilalagay muna nila, si Boji D, Congressman Boji D ng Isabela. So pero nagbago muli ang kanyang desisyon. The next day uli, parang naisip na niya na sige, magre-resign na ako, pero ayaw pa rin ng mga kasama niya. Pero sinabi niya, I'm going to meet the president. So sinabi niya noong Lunes na magkikita sila ng presidente at magsasabi siya sa kanyang plano. So after ng meeting ni Martin Romualdez kay President Bongbong Marcos, ay naging final ang decision at sinabi na niya sa kanyang mga kasamahan na thank you very much. Nagpasalamat siya sa mga suporta ng kanyang mga kasamahan. Sinabi niya na it's final na siya ay magbibitaw na sa kanyang pagiging Speaker of the House ng Congress. At ito raw po ay para maipagtanggol daw po niya ang kanyang sarili, dahil kung siya po ay nakaupo bilang Speaker of the House ay tuloy-tuloy lamang ang batikos at masisira ng husto ang Congress. At siya rin po ay nagsabi na kung siya naman po ay mag-on leave ay marami pa ring espekulasyon na maaaring siya ay bumalik lang at siya pa rin ang nagmamando sa Congress dahil naka-on leave lang naman siya. So the decision is final. Sinabi niya sa mga party leaders ng Congress na effective ngayon pong September 17, araw ng Miyerkules dyan sa Pilipinas, siya nga po ay magre-resign na talaga. So sa tingin ko po, nagkaroon din po, bukod sa pressure na nanggagaling sa mga taong bayan, sa mga political rivals niya, yung mga kalaban niya, pati syempre kaliwat kanan na banat sa social media, ang isang pinakamalaki sa tingin ko na naging deciding factor para siya ay talagang mag-resign is yung last meeting niya with President Bongbong Marcos, na talagang siguro pinressure na rin siya ni Bongbong Marcos na you have to go. Kasi ang policy kasi ngayon ni Bongbong Marcos talagang tamaan kung sino tatamaan, at kinakailangan kahit kamag-anak niya si Martin Romualdez, you have to leave. Kailangan mong magbitaw, and then it's up to you para ipagtanggol mo yung sarili mo, humarap ka sa mga investigation, which is a good move for para kay Congressman Romualdez, at this is also good for the Philippines and this is good for the President kay President Bongbong Marcos, dahil mapapanindigan niya yung kanyang sinabi na wala talaga siyang pipiliin, tamaan kung sino ang tatamaan, kaalyado man o hindi, kamag-anak man o hindi. So, yan kasi ang inaabangan ng mga tao. So, abangan po natin mga kamista, ngayong araw na ito ng Miyerkules dyan sa Pilipinas, anumang oras ay on air si Speaker Martin Romualdez at magde-declare na nga po siya na siya ay magbibitaw ng sa Kongreso bilang isang Speaker of the House. And let's see kung sino po ang iboboto ng mga tao. I hope na ang manalo na Speaker of the House is yung talagang ipupush din yung pag-iimbestiga dito sa mga tiwaling congressman para po talagang malinis na ang Kongreso at magbumalik ang tiwala ng mga tao. So mga kamista, pasensya na kayo, hindi ko malakas ang aking boses. Nandito ako sa work.
Kita niyo naman itong mga tools namin dito. So, maraming po salamat kung ikaw po ay umabot sa portion na ito. Please subscribe, like, and share. Paki-forward po ito, paki-share po ito. Ikalat po natin yung balita na talagang final na po na magre-resign ang Speaker of the House na si Martin Romualdez ngayong araw ng ito ng Miyerkules, September 17. Iniintay na lamang po natin yung kanyang pagsasalita at declaration. Pero confirm, according kay Congressman Puno, it's final. Speaker Martin Romualdez will go today. At abangan po natin yung kung sino po ang papalit. So mga kamista, maraming po salamat muli sa pagsuporta, sa panonood ninyo sa akin. Please subscribe po and share at mag-comment po kayo ano sa tingin ninyo ang mangyayari. Ito ba ay makakabuti sa ating bayan? Ito ba ay whatever, kung ano po ang inyong comment, babasahin po natin yan isa-isa at sasagot din po ako kung ano naman po sa palagay ko yung inyong kinoment. So maraming pong salamat muli sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. At God bless us all sa lahat ng ating subscriber. More power sa atin at 13,000 mahigit na po tayo. At sana po lumago pa ng lumago ang ating community at pagdating ng panahon kung mas lalo pa tayong lumawak at magkaroon ng magandang pagkakataon na magkaroon ng mga donors o mga itong ating kumita gagawa tayo ng mga project para makatulong sa kapwa natin. Magbibigay tayo ng mga tulong, mga kamista. Yung mga sumuporta sa akin, yung mga nanonood ng aking video, ng aking vlog, maraming salamat sa inyo kasi pag dumating po yung panahon yun po ang inyong donation sa akin, yung panunood, yung pag-share po ng aking video para po makatulong tayo. Especially po sa mga matatanda at sa mga bata na may mga kapansanan o mga nasa bahay ampunan, at yung mga matatanda na abandon na nasa bahay ampunan din po, sila po ang aking talagang gustong matulungan. So help me na mapalago po itong ating channel at mapalawak pa. Sana po lagi niyong pinanonood ang aking video at tinatapos para po may maganda po tayong kay YouTube, mabigyan niya tayo ng magandang chance na mapalago pa. Thank you so much muli. Maraming po salamat mga kamista, and thank you for all the support. I love you all. Hanggang sa muli.